Sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, may nakatayong magarang bahay na kilala bilang ang singsing ng kamatayan. Ang mga kwento sa paligid ay nagpapahiwatig ng nakakatakot na nakaraan nito. At marami ang naniniwala na ito'y isang sumpa. Isang araw, may dumating na hindi inaasahang paanyaya sa pintuan ng dalawang mapangahas na kaluluwa, sina Sofia at Diego. Nahikayat ng misteryo sa paligid ng bahay ang dalawa, kaya tinanggap nila ang paanyayang walang pag-aatubili. Tara na, Diego. Subukan natin ang tapang natin at mag-explore sa bahay na yan. Sofia, baka mamaya may mga multo nga doon. Tigilan mo na nga yung takot mo, Diego. Hindi naman totoo ang mga tungkol sa multo. Halika na. Sa paglapit ni na Sofia at Diego sa bahay, naramdaman nila ang panghihinayang. Ang bahay ay tila sumisilip laban sa madilim na langit. Ang mga bintana ay may tapal at ang mga halaman ay nagpapakunwari ng bahagya. Inihahatid sila ni Ernesto, ang aliping tagabantay, sa madilim na kalsada patungo sa puso ng bahay. Maligayang pagdating po sa singsing ng kamatayan. Pakilala ko po ang sarili ko ha. Ako po si Ernesto, ang inyong tagapaglingkod. Matanong ko lang, Ernesto. Talaga ba ang bahay na ito ay misteryoso? Oo. Maganda, ngunit may kakaibang nakakatakot na kwento ito, Sofia. Ano namang klaseng kwento, Mang Ernesto? Kasi mayroong sinasabing hindi pa rin natagpuan ang isang mahiwagang singsing na kumakalat sa kwento ng kamatayan at kabahamakan. Marami na ang nag-aambisyon na makuha ito, subalit walang sino man ang nakabalik ng buhay. Nang gabi na, nasa ilalim ng madilim na liwanag ng kandila, natagpuan ni na Sofia at Diego ang kanilang sarili sa gitna ng isang kakaibang grupo ng mga bisita sa isang marangyang hapunan na inihanda ni Mr. Delgado, ang misteryosong may-ari ng bahay. Nagbulungan ang mga bisita tungkol sa mga nakapangingilabot na pangyayari sa loob ng bahay. Ngunit tinatawanan lamang ito ni Mr. Delgado. Habang tumatagal ang gabi, hindi mapigilang lumitaw sa isipan ni na Sofia at Diego ang kahibangan sa likod ng mga anino. Mga kaibigan, wala dapat kayong ikatakot sa aking bahay ha. Ang mga kwento tungkol sa multo ay pawang katang isip lamang. Pero, Ginoong Delgado, may mga kwento po na nakakatakot tungkol sa singsing ng kamatayan. Totoo po ba ito? Ang singsing ng kamatayan ay isa lamang sa mga alamat na bumabalot sa bahay na ito. Ngunit sino ang makapagsasabi kung totoo ito o isa lamang sa mga mithiin ng mga tao? Sa unang gabi ng kanilang pagtira sa singsing ng kamatayan, nadama ni na Sofia at Diego ang bigat ng kaharian ng dilim na bumabalot sa mga kwarto at pasilyo. Habang sila'y nag-aabang ng kanilang pagtulog, biglang may narinig silang malakas na katok mula sa pintuan ng kanilang silid. Sofia, narinig mo ba yun? Marahil ay tanging hangin lamang, Diego. Subalit hindi ba't mas mabuti na tingnan natin? Sa pag-aalinlangan, binuksan ni na Sofia at Diego ang pintuan ng kanilang silid, ngunit walang sino mang nakita. Ngunit sa kanilang pagbabalik sa kanilang mga kama, napansin nilang ang singsing na iniinda ng lahat ay nawawala. Diego, nawawala ang singsing. Ano nang gagawin natin? Kailangan nating hanapin bago pa ito mahulog sa mga maling kamay. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, nagsimula na silang maghanap sa buong bahay. Bit-bit ang ilaw at tapang sa puso. Subalit sa bawat silong-sulok, parang ang takot ay patuloy na sumasalubong sa kanila. Hindi nagtagal, natagpuan ni na Sofia at Diego ang hagdan patungo sa itaas na palapag ng bahay. Ngunit habang sila'y umaakyat, tila ba ang mundo sa paligid nila ay nagbabago. Ang mga pintuan na dapat ay sarado, biglang nagbukas at nagpalit-palit ang mga lugar sa kanilang dinadaanan. Diego, ang mga kwarto ay nababago ang itsura. Anong klaseng lugar ito? Mukhang tayo nawawala sa gitna ng kaharian ng multo at anino.
Sa gitna ng kanilang paglalakbay, napansin nila ang isang malaking silid na puno ng mga kahon at bangketa. Nakadikit sa pader ang isang malaking salamin na para bang nagmamay-ari ng lihim na kapangyarihan. Sofia, tignan mo to. Siguradong may kinalaman ito sa nawawalang singsing. Oo nga, Diego. Subalit paano natin ito makukuha? Walang takot na hinakbang ni na Sofia at Diego ang salamin. Handang harapin ang anumang panganib na kanilang matagpuan sa kabila nito. Sa sandaling kanilang hinawakan ang salamin, biglang naglaho ang lahat ng paligid at napapaligiran na lamang sila ng madilim na kaharian ng anino. Hindi nila alam kung saan sila patungo, ngunit patuloy pa rin silang lumalakad sa ilalim ng kaharian ng kadiliman. Sofia, nasan tayo? Ano ang nangyayari sa atin? Hindi ko alam, Diego. Subalit hindi natin dapat sukuan. Kailangan nating mahanap ang singsing at makabalik sa tunay na mundo. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, may narinig silang nakakabagbag damdamin na hagikhik mula sa malayo. Patawid sa kaharian ng anino, nakita nila ang isang multo na naglalaro sa malapit na ilog. Sino kayo na dumating sa aking kaharian ng dilim? Ako nga po pala si Diego at si Sofia naman. Hinahanap namin ang nawawalang singsing ng kamatayan. Oo, hinahanap namin. Ang singsing na yan ay nagdalala ng kapahamakan. Ngunit kung kayo ay tunay na may mabubuting layunin, tutulungan ko kayo sa inyong misyon. Ay naku, salamat po, mabait na multo. Kami ay handang sumunod sa inyong patnubay. Sinamahan sila ng multo sa gitna ng labirinto ng katotohanan. Isang lugar na puno ng mga pagsubok at mga lihim. Dito, kailangang lampasan ni na Sofia at Diego ang mga hamon ng kanilang kaharian. Kabilang na ang mga ilusyon at mga panganib na naghihintay sa kanila sa bawat sulok. Paano natin malalaman kung ang ating landasan tama, Diego? Kailangan lang nating makinig sa ating mga puso at sa gabay ng multo. Malalampasan natin ito, Sofia. Sa kanilang paglalakbay, natuklasan nila ang mga lihim ng kaharian ng anino. Pati na ang pinakamahalagang sikreto ng singsing ng kamatayan. Sa bawat hakbang, lalong tumitibay ang kanilang determinasyon na makuha ito at gamitin sa mabuting layunin. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay at pagkikipagtunggali sa mga panganib, nakarating sina Sofia at Diego sa pinakaloob na silong ng kaharian ng anino. Doon, kanilang natagpuan ang nawawalang singsing na tila'y kumikislap sa dilim ng kaharian. Narito na ang singsing. Kunin na natin ito at makabalik na sa ating mundo. Maraming salamat sa iyong tulong, mabait na multo. Hindi namin magagawa ito nang hindi ka nakaakay. Ang inyong pagkakaisa at katapatan ang siyang nagdala sa inyo sa tagumpay. Mabuhay kayo mga kaibigan. At sa kanilang pagkakaisa at tapang, nakabalik sina Sofia at Diego sa liwanag ng tunay na mundo. Bitbit ang singsing ng kamatayan. Ang kanilang pakikipagsapalaran ay magiging alaala sa kanila habang buhay. Isang kwento ng tapang, pag-asa, at pagkakaibigan na magwawakas sa kabutihang loob ng mga puso. Sa pagbabalik ng singsing ng kamatayan sa kanilang mundo, napagtanto ni na Sofia at Diego ang halaga ng pagkakaibigan at ang tapang na taglay nila sa kanilang mga puso. Sa bawat araw na lumilipas, nagpatuloy sila sa kanilang mga buhay, ngunit may bagong pananaw at lakas na dala mula sa kanilang pagkikipagsapalaran. Salamat talaga sa lahat, Diego, ha? Hindi ko malilimutan ang ating mga pinagsamahan sa singsing ng kamatayan. Wala yon, Sofia. Isa kang tunay na kaibigan at kasama sa pakikipagtunggali. Kapag nasa tabi mo ko, alam kong walang hindi natin kaya. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, patuloy na humarap sina Sofia at Diego sa bawat hamon ng buhay na may tapang at positibong pananaw. Ang kanilang pagkakaibigan ay patuloy na naglalagay ng liwanag sa mga dilim na sandali. At ang singsing ng kamatayan ay mananatiling isang mahalagang bahagi ng kanilang mga alaala. Sa pagbabalik nila sa kanilang bayan, hindi maiiwasan na magkaroon ng pagbabago sa paligid.
Ang kanilang kwento ng pagtanggap sa pagbabago at tapang ay naging inspirasyon sa iba. Marami ang napukaw ng kanilang mga kwento at nagsimulang magbago ang pananaw sa buhay. Ang pagiging tapat sa sarili at sa iba, kasama ang tapang at determinasyon, ay makapagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang hamon sa buhay. Tama ka, Sofia. Hindi tayo dapat matakot sa mga pagbabago. Ang mga ito ay bahagi ng ating paglaki at pag-unlad bilang mga individual. Sa bawat araw, patuloy na naglingkod sina Sofia at Diego sa kanilang komunidad. Nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga taong nangangailangan. Ang kanilang kwento ay nagpatuloy na magsilbing tanglaw sa mga susunod na henerasyon, na nagpapakita na sa kabila ng dilim na nangyari sa mundo, may liwanag pa rin na nag-aalala. Sa kanilang mga pakikisalamuha sa iba't ibang mga tao, nagsimula rin silang makilala ng mga bagong kaibigan at kasosyo sa buhay. Ang kanilang mga kwento at karanasan sa singsing ng kamatayan ay nagdulot ng pagkakaibigan at samahan sa mga taong kanilang nakilala. Salamat sa pagtanggap sa amin, mga bagong kaibigan. Sana ay maging tapat tayong lahat sa isa't isa at magtutulungan sa mga oras ng pangangailangan. Tunay ngang mahalaga ang pagkakaroon ng mga taong handang sumuporta at magmahal sa atin. Maraming salamat sa inyong pagtanggap. Sa bawat bagong kaibigan at kasosyo ng buhay na kanilang nakilala, naging mas malawak ang kanilang mundo at mas makulay ang kanilang mga karanasan. Ang kanilang mga puso ay nabuksan sa mga bagong posibilidad at oportunidad, at patuloy silang naglakbay sa mga landas ng buhay na may tapang at sigasig. Salamat. Sa isang baryo ng Hugan, may isang malaking mansyon na nagngangalang Kwangpoy Mansion. Isang inchik ang nagmamay-ari nito. Kung titigan mo sa labas ng malaking mansyon, napakalinaw tingnan at sobrang maaliwalas ang paligid. Maraming nagagandahan na mamahaling bulaklak at maraming hindi kilalang puno ng prutas na nakatanim sa ilang sulok ng bakuran. Sa isang banda, nag-uusap ang magkakaibigan na si Miloy at Abner patungkol sa posible nilang papalarin sa pagtatrabaho sa loob ng malaking mansyon. Pre, tama ba tong ginagawa natin? Nakita lang kasi natin tong nakapaskil sa isang poste na ang mansyon nga na ito ay naghahanap ng mga trabahante. At talaga namang hindi ka panipaniwala ang sweldo. Biruin mo, sa isang buwan pa lang magkaka1 milyon ka na? Ano yun? Tanong ni Miloy sa kababata na si Abner. Naku pre, sabihin ko sa'yo, nandun si Butchok sa loob at sobrang tagal na niyang nagtatrabaho doon. Nakita mo naman ang pamilya niya ngayon, di ba? Halos kada araw gumagala at talaga namang ang lalaki ng bahay. Sagot naman ni Abner na makikita mo sa mukha na sobrang excited sa pagpasok sa mansyon. Ibig sabihin pre, talagang totoo yung sahura na yun? Talagang gaganda buhay natin pag magtatrabaho tayo doon? Ano pa nga ba? Eto naman parang tanga. Oo nga. Magtiwala ka lang pre, sabihin ko sa'yo talagang gaganda buhay natin dito. Nasisiguro kung hindi tayo magsisisi pre. Aba, akala mo talaga alam na alam ang sitwasyon sa loob ng mansyon, no? Makailang saglit lang ng kanilang pag-uusap, nakita na kaagad ni Abner ang nasabing mansyon na dahilan ng pagkabighani nito. Ay grabe, walang niya. Yan ba yun? Mansyon ba yan? Para namang Encantadia yan pre. Tignan mo, ang daming puno na hindi ko malaman kung ano yan. Wala man lang kahit bayabas man lang na pwede nating mapitas pag nagugutom tayo. Tugon ni Abner sa tahimik na si Miloy habang nakamasid sa bahay. Pre, alam mo pre, iba talaga pakiramdam ko sa bahay na yan pre. Eto na ba talaga yun? Sagot naman ni Miloy. Oh, pre, yan na yun. Ito yung nasa poste dinala ko pa para malaman talaga natin. Aba, dinala mo pa talaga yan ha? Ano pre, tara na ba? Pasok na ba tayo? Nang nasa gate pa lang sila, may isang lalaking napakalaki ng katawan na parabang bouncer ito sa isang club. Tinangka nilang pumasok agad sa gate pero bigla na lang nitong hinawakan ang kanilang mga kwelyo at talaga namang umangat sila lagpas sa ulo ng gwardya na yun. Hoy,
Sino kayo? Lakas ng loob niyong pumasok na lang bigla. Di niyo ba ako nakita sa laki kong to? Bulag ba kayo? Ay, pasensya na po bossing. Nakita ka po namin kaso akala namin pwede lang papasok sa loob eh. Kala ko kasi open for all po. Huy Miloy, ano ka ba? Walang niya may pa-open for all ka pa diyang nalalaman. Ayun, bigla na lang tayong nagka-6-footer, langya ka. Umangat talaga ako eh. Kitang-kita ko yung mga balakubak sa ulo ni Edward na yun. Edward ba yun? Edward ba pangalan nun? Ba't mo kilala? Yun ang nakasulat sa kanyang polo eh. Anong binubulong-bulong nyo dyan? Ay, wala po. Etong kaibigan ko kasi may tinatanong lang. Tuloy na po kami sa loob. Salamat po, Mang Edward. Pinatuloy na sila ng gwardya na si Edward matapos niradyohan at kinumpirma nito ang kasamahan sa loob. Nang makapasok na sila sa loob ng mansyon, sinalubong sila ng isang matanda na si Aling Myrna. Tinanong sila kung ano ang pakay nito at kung bakit sila nandun sa lugar na yun. Saan nyo ba naririnig na naghahanap ng tauhan dito? Nakita lang po namin sa poste ng aming baryo sa probinsya po. Nagbabaka sakali lang po kami, ang hirap kasi ng buhay sa probinsya eh. Sagot ni Miloy kay Aling Myrna. Tama po. May mga pamilya po kaming binubuhay at talagang hindi po sapat ang kinikita namin sa probinsya sa pang-araw-araw namin. Tagsang-ayon naman ni Abner. Sigurado na ba kayo sa pinasok nyong buhay, mga iho? Pwede ba kayong aatras? Ang taas pa. Ay nako, Aling Myrna. Sigurado na po kami sa landas na to. Narinig ko na yung mga payo-payo na yan sa mga kwento eh. Wag na po. Okay na po kami ng kaibigan ko. Pagpuputol na sagot ni Abner sa sinasabi ni Aling Myrna at nagtungo sa isang silid na may plakang nakalagay na 4 applicants sa pinto habang kinakaladkad si Miloy. Huy, ano ka ba? Lumabas na naman yung pagkawalang galang mo. Umayos ka dito boy, hindi natin lugar to. Tugon ni Miloy sa kaibigan. Ano ka ba? Narinig ko na yung mga payo-payo na yan Miloy. Wala rin patutunguhan yung mga ganyan kung pagbabasihan natin ang mga sinasabi ng matandang yun. Pabalang na sagot naman ni Abner. Pagpasok nila sa nasabing silid, nakita nila ang isang inchik na nagngangalang Kwang base sa nakalagay sa lamesa nito. Kayo ba apply trabaho akin kumpanya? Ako nga pala Kwang, ang may-ali mansyon na ito. Tanong ni Mr. Kwang sa dalawang binatilyo. Ay, magandang umaga po Mr. Kwang. Opo. Nakita po namin yung advertisement nyo na nakalagay sa poste sa amin. Ano po bang pwede naming gawing trabaho dito po? Patanong naman na sagot ni Miloy sa isang inchik. Opo, Mr. Kwang. Ano ba pwede gawin namin dito? Kayo po ba tulong sa amin? Kalokohan na tugon naman ni Abner. Huy tanga, may lahi ba kayong inchik? Ba't ba ganyan ka magsalita? Ako ba loko mo Otoy? Ayos mo pananalita mo Bago ka lang tapos yan ugali pakita mo sa akin? Nako, nagbibiro lang naman ako Mr. Kwang. Pasensya na po. Ako hindi tanggap bilo dito. Gusto mo uwi ka na? Naku po, pasensya na po kayo sa kaibigan ko. Talagang lumaking ungas yung tao na yan eh. Ako ayos nyo Ali kayo. Sunod kayo akin. Pakita ko sa inyo inyong pwesto. Habang naglalakad sila pasunod sa inchik, binweltahan na naman ni Miloy si Abner dahil sa tinurang nito kanina. Pagdating nila sa pwesto, hindi nakaimik ang dalawa sa kanilang nasaksihan. Sobrang ganda kasi ng lugar na ito at sobrang laki ng pwesto nito. Naku pre, naku. Talaga namang galante itong mansyon na to pre. Tignan mo yung pwesto natin Sigurado akong ang ganda ng buhay natin dito at sobrang relax lang ng trabaho natin. Natutuwang wika ni Abner. Oo nga pre. Grabe ang ganda ng lugar na to. Hanip. Pati si Miloy ay hindi na din nakatakas sa pagka-excited ni Abner. Dahil talaga namang sobrang ganda ng lugar. Napapalibutan ito ng mga mamahaling paintings na masasabi mo talagang hindi ito mabibili sa Pilipinas. Lumipas ang ilang minuto na kanilang paghihintay. Pumasok si Aling Myrna sa silid at nagdala ng pagkain para sa kanilang tanghalian. Eto. Kainin niyo.
Mukha na daw kasi kayong gutom, sabi ni Boss Kwang. Ay, grabe naman. Sikmura lang po ang gutom sa amin po, hindi po yung mukha namin. Tugon ni Abner habang tinititigan si Aling Myrna palabas ng silid. Ilang saglit lang nang matapos silang kumain, may pumasok na 2 lalaki na kaparehas ng uniforme ng gwardya na si Edward. Ang isa ay nasa pinto lamang at ang isa naman ang lumapit sa kanila. Nandito kami para ipaalam sa inyo ang trabaho nyo sa silid na to. Explain ko lang sa inyo kung ano ang daily routine nyo. Yung kwarto na yan sa kaliwa, dyan kayo matutulog. Kasya kayo dyan dahil napakalaki ng silid na yan. May double deck na din dyan na higaan nyo. Handa na lahat ng gamit din at nandyan na din yung uniforme nyo. Huwag kayong mag-alala sa pagkain dahil may maghahatid lang sa inyo niyan. Tungkol naman sa trabaho nyo, simple lang naman at malalaman nyo yan mamayang gabi at babalik kami dito. Nga pala, yung trabaho natin dito ay panggabi. Kaya dapat mag-iipon kayo ng lakas sa umaga para sa gabi ay makapagtrabaho kayo ng maayos. Sa ngayon matulog muna kayo at nang makapagsimula na tayo mamaya. Mahabang pagpapaliwanag ng isang tauhan sa loob ng mansyon. Sinunod nga nila ang sinabi ng tauhan at natulog na ang mga ito nang hindi man lang chinek ang mga bagay-bagay sa nasabing silid. 9:00 na silang nang magising sa pagkakatulog nang may kumatok sa pinto. Pinuntahan ito ni Miloy at binuksan ang pinto. Pagkabukas niya, nandoon na ang mga tauhan na hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang mga uniforme nito. Isa itong pang-butcher na uniforme na nakikita nila sa palengke nung nasa probinsya pa lamang sila. Tumakbo si Miloy patungo sa silid at chinek nilang dalawa ang uniforme ng nasa isang upuan sa may gilid ng lamesa nila sa loob. Nagulat si Abner nang ipinakita ito ni Miloy sa kanya. Hala, pre, yan ba yung Oo pre, tama ka sa iniisip mo. Yan yung uniforme ni Mang Kanor na palagi niyang sinusuot sa palengke habang nagtitinda ng karne hanggang sa pag-uwi niya. Ibig sabihin, ganun din trabaho natin dito? Sa ganitong kabango na bahay, may mga karne pala dito? Posang gala. Alam mo ba ang ganyang trabaho, pre? Nag-aalala ako sa'yo, baka hindi ka sanay. Ako kasi, pag mag-iihaw sila tatay ng baboy sa piyesta sa bahay, ako kasi tagahiwa. Ano ka ba? Oo naman no. Yung sa'yo baboy nga lang sa amin baka yung iniihaw ng papa ko nang mapag-uutusan siya palagi ng kapitbahay naming mayaman. Yung malaking bahay sa likod namin, nako, pag magpiesta pre, pusang gala, yung handaan umaatikabo. Abay, okay pala. Pero hindi din ako makapaniwala pre na ganitong trabaho natin dito. Hoy, anong ginagawa nyo dyan? Ang tagal nyo naman. Magbihis na kayo't lumabas na. Sisimulan na natin ang trabaho. Ay naku pre, opo, nandyan na po. Matapos magbihis ng dalawa ay lumabas na sila sa silid. Nakaupo sa malaking sofa ang lalaking tauhan at tinititigan sila at nagsasalita. Ba't ang tagal nyo? Gusto nyo bang si Mr. Kwang ang papasok dito? Pasensya na po. Ano, tara na ho ba? Anong tara? Magtatrabaho po. Nagulat ang dalawa nang lumapit ang tauhan sa isang malaking bookshelf sa kanang bahagi ng silid. Ano pong ginagawa nyo ho? Nagtatakang tanong ni Miloy. Bigla na lang hinawi ng tauhan ang mga libro at sumambulat sa kanila ang isang malaking device na may mga numero. Kinalikot ito ng tauhan at tila naglalagay ng password dito. Pagkatapos nun, bigla na lang bumukas ang shelf na tila isang pinto at dun na sumalubong ang sobrang nakakamatay na amoy. Hindi maintindihan ng dalawa ang amoy na yun na parabang patay na daga na may halong iba't ibang hayop na mga patay. Walang niya, ano yan kuya? Ba't ang baho naman? Tanong ni Abner. Tsaka yan lang ba ang ilaw dyan kuya? Makakapagtrabaho ba kami ng maayos dyan? Isang dilaw lang na ilaw ang nandyan sa laki niyan? Segunda naman ni Miloy. Huwag na kayong madami pang tanong. Pumasok na kayo dito nang ma-explain ko na sa inyo
kung ano ang dapat niyong gawin. Yang baho na yan ay normal lang yan dito. Kayo na bahala kung anong gagawin nyo para mapataboy ang baho na yan. Meron ding mga tao na makakasama nyo sa pagtatrabaho sa loob. Lalabas yan sila sa kanilang kinaroroonan pagtapos nila sa kanilang trabaho. Bilis! Pasok na! Pre, tutuloy pa ba tayo? Bulong na tanong ni Abner sa kaibigan na halatang kinakabahan na ito. Sabi ko na nga ba hindi maganda ang pakiramdam ko dito sa mansyon na to. Sa labas pa lang ay parang ang dami ng kababalagahan sa loob kung titignan mo ito. Sagot naman ni Miloy. Hoy, sa ayaw at sa gusto nyo, wala na kayong magagawa kundi papasok na dito sa loob. Wala nang atrasan to. Nung nasa pinto pa lang kayo, may kumausap na sa inyo sa labas na si Aling Mirna. Nandun lang kami sa gilid nun. Narinig kong hindi nyo pinatapos ang matanda sa kanyang sinasabi. Tatakas pa sana si Abner nang bigla na lang siyang harangan ng isa pang tauhan na nakaabang lang pala sa pinto. Saan ka pupunta? Pasok! Wala nang nagawa ang dalawa nang kaladkarin na sila ng tauhan sa loob ng nasabing silid. Nang nasa loob na sila nito, biglang tinatawag ng tauhan na nasa loob ang tauhan na nasa labas. Man, ipasok mo na yung mga iihawin nila sa gabing ito. Akin na din yung armas mo baka sakali lang. Sige man. Ito na. Pumasok nga ang tauhan na galing sa labas, dala-dala ang mga bagay na nakabalot ng puting tela na napansin din ng dalawang binatilyo na may kumakalat na dugo sa iba't ibang parte nito. Sa mga sandaling yun, nagbulungan na ang dalawa. Ano yan, Miloy? Sana hindi ako nagkakamali sa iniisip ko. Kasalanan ko to, pre. Sana pala nakinig na lang ako sa'yo. Huwag na tayong magsisihan dito, pre. Parehas naman nating pinasok to Kahit may hinala na ako, tinuloy ko pa din, di ba? So hindi na tayo dapat magsisihan pa. Ang problema dito… Hoy! Anong binubulong-bulong nyo dyan? Makinig kayo sa akin. Yung pinalalagay ko sa tig-iisa nyong silid, yan yung iihawin nyo ngayong gabi. Ihiwalay nyo ang mga organs o laman loob dahil may gagawin ang ating amo niyan. Yung mga balat naman at ang mismong karne, hiwain nyo ng hindi masyadong maliit at hindi din masyadong malaki. Maliwanag ba? Sabay tumango ang dalawang binatilyo. Sinimulan na nila ang kanilang trabaho at magkasabay pa nilang pinunit ang tela na nakabalot sa kung anumang bagay ang nasa loob nun. Sabay nilang nakita ang kung anuman ang laman nun. Nagulat na lang ang kanilang mga sarili nang sabay na lang silang napasigaw. Pre! Tao, pre! Tao ang laman ng tela! Oo nga, pre, nakita ko. Ayaw ko na dito, pre. Takbo! Sinubukan nilang hinabol ang papalabas na tauhan na galing sa loob at sa kasamaang palad, hindi na nila ito naabutan habang sinasaran ang pinto. Palabasin nyo kami dito! Mga hayop kayo! Mga mamamatay tao! Tulong! Palabasin nyo kami dito! Hoy! Sigaw ni Abner na halatang takot na ito. Ang bobo talaga. Sabi ko na nga ba Pre, huwag ka nang sumigaw dyan. Mag-isip na lang tayo ng paraan para makalabas dito. Sagot naman ni Miloy na halatang takot na base sa tinig nito. Pre, anong paraan? Hayop na yan Ba't ba kasi pumunta pa tayo dito? Pre, huminahon ka. Huwag kang mag-alala. Makakalabas tayo ng buhay di… Sino kayo? Tulungan niyo po ako. Hindi na matapos-tapos ni Miloy ang sinasabi nito nang bigla na lang may nagsasalita sa kanilang likuran. Ay Diyos ko po, sino ka? Gulat na tanong ni Miloy. Butchok? Ikaw na ba yan? Ano nangyari sa'yo? Anong ginawa nila sa'yo? Gulat naman na tugon ni Abner nang makilala niya ang taong yun. Yun ay ang kanilang kabaryo na sobrang yaman na ang pamilya ngayon habang ito pala ang dinadanas ng binata sa mansyon. Butchok? Hindi na kita nakilala? Ano nangyari sa'yo? Ano tong lugar na to? Ba't hindi na maitsura ang mukha mo? Abner? Miloy? Mga kaibigan? Tugon ni Butchok na makilala na ang mga taong nasa harap nito. Bakit kayo nandito?
Impyerno ang lugar na to. Dito sa lugar na to, iniihaw ang mga taong nabibiktima ng inchik na hayop na yun. Ibinibenta niya ang mga lamang loob ng taong nabibiktima niya sa mga mayayaman na sindikato sa China. Siya ang naka-assign sa Pilipinas para mambiktima ng mga taong walang kalaban-laban. Ang nakakasakla pa, nung unang taon, nayanggaw ang inchik na yan sa baryo natin nang bumisita siya doon kasama ang kanyang misis. Ayun, naging aswang. Pinatay niya ang sariling asawa at nang matauhan nito, lubos ang kanyang pagsisisi at hindi niya matanggap ang kalagayan niya kaya naghihiganti siya sa kung sino mang tao sa atin. Walang ibang lugar ang may nakapaskil na ganitong hiring sa ibang baryo. Sa atin lang. Mahabang paliwanag ni Butchok sa dalawang kaibigan. Ibig sabihin, isa ka sa biktima ng nakapaskil na yun sa poste sa baryo natin? Kaya ka napunta dito? Hayop na yan. Ano nang gagawin natin? Walang nagawa ang magkakaibigan kundi tanggapin na lang muna ang kanilang kapalaran habang nag-iisip pa sila ng paraan para mapuksa ang aswang na yun at ang mga tauhan nito. Nalaman din ng mga ito na ang mga tauhan din pala ay niyanggaw na din ng inchik at lubos nitong tinanggap ang kanilang pagiging aswang puwera na lang ni Aling Mirna na sinabi nitong aswang na siya sa probinsya pa lang kahit hindi naman. Naniwala lang talaga ang mga tauhan at ang inchik dahil sa pagkain nito ng mga hilaw na karne na tinitiis lang nito at niluluwa pag wala na sila. Sinabi din ni Butchok na kada alas 2 ng madaling araw, pumapasok ang inchik upang tignan ang kanilang kilos at kung ano na ang status ng mga ginagawa ng mga trabahante. Doon ay may naisip na paraan si Miloy at sinang-ayunan naman ito ng dalawang kaibigan. Ilang araw pa ang nakalipas, araw ng linggo. Yun na ang takdang panahon na isasagawa na nila ang kanilang plano. Pumasok si Aling Mirna at binulungan ito ni Abner. Sumang-ayon naman si Aling Mirna at hindi matutumbasan ang saya nito dahil may mga tao nang nagpupursige para mapuksa ang demonyong nakapalibot sa bahay. Sinong walang ginagawa dyan? Nagulat na lang ang mga trabahante nang may tao na pala sa loob. Lakas loob namang nagpresenta si Miloy para maipakita na nagustuhan nila ang kanilang trabaho para hindi nito mapansin na sinimulan na nila ang kanilang plano. Ako po. Bigay nyo na po sa akin yan. Sobrang easy lang naman pala ng trabaho rito, lang niya. Aba, yan yung gusto ko. O sige, dalhin mo na yan dun sa pwesto mo. Binuksan ni Miloy ang tela at pagbukas niya nito, sobrang gulat niya nang tumambad sa kanyang harap ang halatang kamamatay lang na tao. At pamilyar ito sa kanya. Aling Lusing? Hindi maaari to. Mga hayop talaga tong mga tao na to. Pre, may kausap ka ba dyan? Bilisan mo na yan pre para matapos na natin to't makapag-relax na. Nang mapag-isipan na din natin ng mabuti ang plano natin. Hindi umimik si Miloy. Narinig ito ni Abner na umiiyak at pinuntahan nito. Pagdating ni Abner sa maliit na silid ni Miloy, Pre, naririnig mo ba ang mga Miloy? Bakit ka umiiyak? Pre, ano nangyari? Pre, yung bangkay pre. Yung bangkay. Oh, ano meron sa bangkay? Bakit? Kilala mo ba ito dahil lang Nay? Nay! naiyak na lang ang dalawa na makita nito ang bangkay ng nanay ni Abner. Mas lalong napahigpit ang kanilang plano na kailangan na nitong ituloy sa mas lalong madaling panahon gawa ng nangyari. Pumalahaw pa din sa pag-iyak si Abner nang biglang pumasok si Aling Mirna. Ano nangyari sa inyo? Bakit kayo umiiyak? Lusing? Si Lusing ba to? Nakilala ni Aling Mirna ang bangkay dahil kababata niya ito at sobrang lapit niyang kaibigan si Lusing na nanay ni Abner. Mga hayop! Hindi ko na palalampasin ito. Mga hayop sila.
Kawawang lusing. Eto na yung kalahating kilo ng bawang na pinabili niyo sa akin Yung 2 kilo naman ay tinago ko na para hindi nila ito makita. May kasama na ding asin yan Sasabihin ko na din sa amo nating si Kwang na magluluto na ako para sa hapunan nating lahat. Eto na ang gabi. Humanda kayong lahat. Umalingaw-ngaw ang boses ni Aling Mirna pagkasigaw niya ng mga katagang yun. Lumabas na din ito sa silid at bago pa masara ang pinto, pumasok ang isang tauhan dahil narinig nito ang pagsigaw. Ano yun? Bakit parang may narinig akong sumisigaw? Tsaka bakit kayo umiiyak? Akala ko ba tanggap nyo na ang trabaho nyo? Di nyo ako madadala sa mga ganyan nyo. Po? Wala po. Wala naman kaming narinig na sigaw dito, kuya. Sinagot naman kaagad ni Abner ang isang tauhan habang si Miloy ay nilabas ang 2 pirasong bawang at hinawakan ito ng mahigpit. Bakit parang may naaamoy akong iba? Hindi ba... Hindi na natuloy ang sinabi ng tauhan nang tinadtad ni Abner ang bewang nito. Dahilan para matumba ang tauhan. Tumakbo naman kaagad si Miloy para ipasok ang bawang sa bibig nito at dahilan para ito ay manghina. Tinadtad ng lubusan ni Abner ang tauhan hanggang sa hindi na maitsura ang katawan nito hanggang sa binawian na nga ito ng buhay. Sa pagkakataong yun, bukas na ang pinto. Pumasok ang inchik at nagwika. Ako punta dito para sabi sa inyo na melon luto Aling Mirna masalap ulam. Kayo sama sa kainan. Siguro nyo wag kayo takas at kayo lintikan akin mga tauhan palibot sa labas. Kayo wala din takas. Kayo tanda Lumabas na nga ang 3 at ang iba pang trabahante sa silid at pumunta sa malaking kusina ng mansyon. Nako, maraming salamat po Mr. Kwang Mahal niyo po pala talaga ang inyong mga trabahante. Alam niyo po, kahit ganyan po ang trabaho niyo, ang pagpatay ng tao, gustong-gusto na po namin dito po. Ang lalaki ng sahod at talaga namang buhay na buhay ang pamilya namin. Huy, Abner, ano ka ba? Anong pinagsasabi mo dyan? Sabayan niyo ako pre, nang makuha natin ang loob ng mga yan. Handa na naman ang plano natin At siguradong huling gabi na ng mga yan ngayon. Opo, totoo po yun. Sobrang swerte namin dito. Utal-utal na manawika ni Miloy. Nako, ako naman pasalamat sa inyo dahil kayo tanggap ganito klaseng trabaho. Kayo melon increase next month. Promise. Sagot naman ni Mr. Kwang. Ilang saglit lang habang kumakain na ang lahat. Nakita na ng mga binatilyo na napapansin na ng mga aswang ang kanilang kinakain na may kakaiba. Mr. Kwang, parang may kakaiba sa luto ngayon no? Napansin mo ba? Ha? Wala naman Ang sarap nga. Ano to Mirna? Ilang saglit lang ay isa-isa nang nanghina lahat kasama si Mr. Kwang. Binuhusan ni Aling Mirna ang bandang ilalim ng pagkain ng maraming asin at pira-pirasong bawang para hindi agad mapansin ng mga ito dahil sa ibabaw na parte ay talaga namang ang sarap. At yun ang dahilan bakit nangihina na ang mga yun ngayon. Butchok, punta ka na sa likod bahay at kunin mo na ang gas doon. Simulan mo na ding sindihan na magsimula na ang apoy. Ang laki pa naman itong bahay. Utos ni Miloy sa kaibigang nangangayayat na si Butchok. Agad namang tumakbo si Butchok at ginawa nga iyon. Pre, kunin ko na ang bangkay ng nanay ko at dalhin ko na sa labas. Sige pre, bilisan mo. Nang nakuha na ni Abner ang bangkay ng kanyang ina at nandun na sila sa labas kasama si Aling Mirna. Nagulat sila nang hindi pa nakalabas si Butchok at si Miloy. San sila Miloy at Butchok, Aling Mirna? Nagtatakang tanong ni Abner kay Aling Mirna. Kakatapos lang magsalita ni Abner nang may lumabas sa pinto ng mansyon. Si Mr. Kwang na hawak-hawak nito si Miloy at nakalabas na din ang mga pangil nito. Tupok na ang mukha nito sa apoy habang ang mga tauhan naman ay ubos na dahil sa rumaragasang mainit na apoy na iyon.
Kayo ba akala may isang hindi mamamatay sa inyo? Kayo pa alam na kaibigan nyo at ito na huli nyo pagkikita. Akala nyo siguro hindi... Hayop ka! Hayop ka! Hindi na natapos ang pagsasalita ng Inchik nang may nakatagos ng malaking samurai sa dibdib nito. Pinigilan naman ni Miloy ang binata at kinakaladkad na ito papunta kay Aling Mirna at Abner. Sinubukan pa itong nagpaiwan dahil sa gigil na gigil ito sa kanyang ginagawa sa Inchik na iyon. Halika na! Butchok, tama na yan! Patay na yan oh! Ubos na silang lahat, bilis! At sumama na nga si Butchok sa kanya papunta sa destinasyon kung saan sila Aling Mirna at Abner ay gigil na gigil din na nakatingin sa ginawa ni Butchok. Nakatingin sila sa labas ng bahay habang kinakain na ng parang impyernong apoy ang mansyon na iyon. Nakauwi ng mapayapa ang grupo at tumuloy muna sila sa bahay ni na Abner habang inaayos nila ang lamay din ng ina nito. Nagtutulungan ang mga magkakaibigan kasama si Abner sa pagtakas nila sa dilubyong nangyari sa kanila. Maraming salamat sa inyo. Akalain nyo, kayo lang pala makakapatay sa demonyong yon. Abner, huwag kang mag-alala. Nandito lang kami para sa iyo. Talagang masakit mawalan ng mahal sa buhay, lalong-lalo na ang magulang mo at kababata ko din siya. Napagiganti na natin siya. Tinitiyak kong proud at believe siya na nakatingin sa iyo ngayon. Maraming salamat din Aling Mirna sa kooperasyon mo. Kahit matanda na po kayo, kaya nyo pa ding bigyan kami ng lakas na loob para mapuksa ang mga masasama. Naku pre, si Aling Mirna pa. Nakita nyo naman ang ginagawa niya sa pagkain. Talagang pinagplanuhan niya yun. Pero alam mo pre, ako'y nalulungkot para sa iyo pre, Abner. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako para sa iyo. Kami ni Aling Mirna tsaka ni Butchok. Si Butchok doon ko na patitirahin sa amin dahil hindi na siya tinatanggap ng mga demonyo din niyang pamilya. Sarap din pakainin ng luto ni Aling Mirna eh. Maraming salamat sa iyo, Miloy. Isa kang tunay na kaibigan. Kayong lahat. Mapayapang natutulog ang lahat ng gabing iyon, maliban na lang kay Aling Mirna na nagbabantay sa labi ng kanyang kababata. Hindi nito mapigilang umiyak. Kahit sobrang pangit ang dinanas nila sa kanilang biyahe sa Kwangpoy Mansion, ganun naman kaganda ang kanilang mga natutunan sa paglalakbay na iyon. Salamat. Sa maliit na bayan ng San Miguel sa lalawigan ng Laguna, nagkaroon ng pag-asa ang mga mag-aaral nang dumating si Ginang Ramirez sa kanilang paaralan. Ngunit kahit na siya ay nagdulot ng kakaibang pag-asa, may ilan pa ring nag-aalala. Mabuhay sa inyong lahat. Ako si Ginang Ramirez, ang inyong bagong guro sa asignaturang kasaysayan. Isasalin ko sa inyo ang aming kultura at kasaysayan upang maging gabay ninyo sa inyong pag-unlad. Sa kabila ng kanyang matamis na ngiti at maayos na pakikitungo, may ilang estudyante na hindi komportable sa kanya dahil sa kanyang matalim na mga mata at misteryosong kilos. Sa unang linggo ni Ginang Ramirez sa paaralan, may mga report na kumalat na may mga estudyante na biglang nawawala matapos ang kanilang klase. Dahil dito, nagkaroon ng alingasnga sa buong bayan at nagdulot ng pangamba sa mga magulang. Ano ba talagang nangyayari sa mga estudyante natin? Bakit bigla na lang nawawala ng ganun-ganun lang? Nagtatakang tanong ni Mrs. Santos. Siguro may kaugnayan ito sa bagong guro natin. Si Ginang Ramirez ang pinakabagong dumating sa ating bayan at simula noon may mga hindi pangkaraniwang pangyayari na ang nangyari. Tugon naman ni Mr. Cruz. Sa kabila ng mga haka-haka, walang matibay na ebidensya na nagturo kay Ginang Ramirez bilang salarin. Kahit na may mga pangamba sa kanyang pagkatao, unti-unti nang naipakita ni Ginang Ramirez ang kanyang galing sa pagtuturo at ang kanyang pagmamahal sa kasaysayan. Dahil dito, nagsimula nang magbago ang pananaw ng ilan sa kanya. Astig pala si Ginang Ramirez. Ang galing ng pagtuturo niya.
Hindi nakakatamad makinig. Nasisihang wika ni Pedro. Tama ka, Pedro. At least ngayon, mas naa-appreciate natin ang kasaysayan ng ating bayan. Hindi ko na masyadong pinapansin ang mga chismis tungkol sa kanya. Wika naman ni Lucy. Ang galing at husay ni Ginang Ramirez sa pagtuturo ang naging daan upang mabuo ang samahan ng mga estudyante. Unti-unti, nakalimutan nila ang takot at pangamba sa kanya. Sa kabila ng samahang nabuo sa pagitan ng mga estudyante at ni Ginang Ramirez, patuloy pa rin ang pagkawala ng ilang mga estudyante. Ang kanilang pagkawala ay nagdulot ng malalim na kalungkutan sa buong paaralan. Hanggang kailan pa ba natin hahayaang magpatuloy ang ganitong pangyayari? Kailangan natin kumuha ng aksyon bago pa mahuli ang lahat. Tugon ni Principal Reyes. Siguro naman may tamang paliwanag dyan. Baka may mga estudyante lang tayo na nagpapakahirap sa kanilang mga pag-aaral at nahihiya lamang silang umuwi. Sagot naman ng guidance counselor. Hindi mapigilan ang pangamba at kalungkutan sa buong paaralan. Unti-unti nang nagbago ang klima ng pag-aaral at pati na rin ang pananaw ng mga tao sa bayan. Dahil sa patuloy na pagkawala ng mga estudyante, nagpulong ang mga magulang, guro at mga opisyal ng barangay upang talakayin ang issue. Ano ba talaga ang totoong nangyari sa ating bayan? Bakit patuloy pa rin ang pagkawala ng mga kabataan natin? Tanong ni Mayor Diaz. Ang aking hangarin lang naman ay mapalawak ang kaalaman ng mga estudyante sa kanilang kasaysayan. Wala po akong kinalaman sa pagkawala ng kanilang mga anak. Pagpapaliwanag ni Ginang Ramirez. Marahil ay dapat nating pakinggan ang panig ni Ginang Ramirez. Baka may tamang paliwanag siya sa mga pangyayaring ito. Nagdadalawang isip naman na tugon ni Principal Reyes. Ang usapan ay nagpatuloy, ngunit walang malinaw na solusyon ang kanilang naabot. Ang mga magulang ay nagpasyang mag-ingat na lamang at palakasin ang komunikasyon sa kanilang mga anak. Gayunpaman, pangamba at misteryo sa bayan ay patuloy pa ring bumabalot. Sa kabila ng mga pag-aalala at mga haka-haka, patuloy pa rin ang pagtuturo ni Ginang Ramirez sa mga estudyante. Ngunit, sa bawat aralin, tila may bagong kahulugan na sumisilip sa likod ng bawat salita at pangungusap niya. Ang galing talaga ni Ginang Ramirez, no? Parang buhay na buhay ang mga pangyayari sa bawat istorya na kanyang inilalabas. Oo nga, Pedro. Parang nagbabalik tayo sa panahon ng mga ninuno natin kapag siya ang nagtuturo. Sagot naman ni Lucy kay Pedro. Samantalang ang ilan ay natutuwa sa bagong pamamaraan ng pagtuturo ni Ginang Ramirez, may ilan pa rin na hindi mapakali sa kakaibang enerhiya na bumabalot sa paaralan. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Maria, isang estudyante, bigla siyang napadaan sa harap ng silid-aralan ni Ginang Ramirez. Narinig niya ang tila malakas na himagsik ng mga tinig mula sa loob. Ano kaya nangyayari sa loob? Bakit may kakaibang ingay? Nang mabuksan niya ang pinto, hindi siya handa sa nakita niya. Nakita niya si Ginang Ramirez na tila kausap ang isang anino na hindi niya makita. Kailangan nating ipagpatuloy ang plano. Hindi natin dapat pabayaan na may nakahadlang sa atin. Tandaan mo yan. Pagpapahayag ni Ginang Ramirez sa kanyang kausap. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng takot at pagkabahala kay Maria. Sa mga araw na sumunod, patuloy pa rin ang pagkawala ng mga estudyante at walang nakapagturo kung ano ang tunay na nangyayari sa kanila. Sa paglakad ng mga natitirang estudyante sa paaralan, bigla silang napunta sa isang lumang silid na puno ng mga polusyon at alikabok. Bakit tayo napunta dito? Anong meron sa silid na to? Nagtatakang tanong ni Pedro. Mukhang hindi natin dapat maging dito. Parang may kakaibang lakas na nagtuturo sa atin pabalik dito. Sagot naman ni Lucy. Nang si Maria ay maupo sa isang upuan, bigla niyang napansin ang isang lumang libro na nakatago sa isang sulok. Teka lang,
Tingnan niyo, isang lumang libro. Nagtatakang tugon naman ni Maria. Ang libro ay puno ng mga nakasulat na ritual at mga kakaibang simbolo na tila nagpapahiwatig ng kababalaghan. Habang binubuksan ni Maria ang lumang libro, biglang nagdilim ang silid-aralan at nagsimulang bumagsak ang mga libro mula sa mga istante. Ano ba ito? May multo ba dito? Nabibiglang tanong ni Pedro nang bumagsak na ang mga libro mula sa istante. Teka lang, wag mo na tayong magpanik. Siguro may scientific explanation lang dito. Baka may sira lang sa ilaw o kaya sa mga halaman. Pagpapaliwanag naman ni Lucy sa mga kasama. Ngunit sa kabila ng kanilang pagtataka at pag-aalinlangan, hindi maitatanggi ang kakaibang lakas na nagtutulak sa kanila patungo sa isang lihim na katotohanan. Sa pagbukas ng lumang libro, biglang nagpakita ang isang nakakatakot na imahe sa mga pahina nito. Isang malademonyong nilalang na tila may kinalaman sa misteryo ng mga nawawalang estudyante. Ano to? Bakit may mga ganitong larawan dito sa libro? Nagtatakang tanong ni Maria. Baka ito ang dahilan kung bakit nawawala ang mga kaklase natin. Sagot naman ni Pedro. Siguro ito ang susi sa pagtuklas ng totoong nangyayari. Kailangan nating mag-ingat at alamin ang kabuuang katotohanan. Pagdadalang isip naman ni Lucy. Sa pag-aaral sa mga pahina ng libro, natuklasan ng grupo na may kaugnayan ang mga ritual sa pag-aalay ng mga estudyante sa kakaibang nilalang. Ngunit ang mga detalye ay hindi pa lubusang nauunawaan. Dahil sa mga nakuha nilang impormasyon mula sa lumang libro, nagpasya ang grupo na simulan ang kanilang paglalakbay patungo sa kababalaghan ng kagubatan. Dito nila inaasahang mahanap ang kasagutan sa mga misteryo ng mga nawawalang estudyante. Kailangan talaga nating magtulungan at maging handa sa anumang mangyari sa atin. Hindi tayo dapat magpatalo sa takot. Nagpapakatatag na tugon ni Pedro. Tama ka, Pedro. Kailangan nating harapin ang lihim na ito ng magkasama. Kung magtutulungan tayo, sigurado akong malalampasan natin ito. Suportang tugon naman ni Lucy kay Pedro. Sa kanilang paglalakbay sa kabundukan, hindi nila alam na malapit na silang makahanap ng kasagutan sa kanilang mga katanungan. Ngunit may mga panganib din na naghihintay sa kanilang paglalakbay. Sa gitna ng kagubatan, biglang lumitaw sa harap ng grupo ang mga nilalang na kanilang nakita sa lumang libro. Ang mga ito ay tila hindi katulad ng anumang nilalang na kanilang nakita noon. At nagdulot ito ng takot at pangamba sa mga estudyante. Sino kayo? Anong nais niyo sa amin? Pagtatangkang tanong ni Maria. Kami ang tagapag-alaga ng kagubatan. At kayo, mga bata, ay hindi dapat nandito sa aming teritoryo. Kami ay nandito lamang upang hanapin ang aming mga kaibigan. Wala kaming masamang hangarin sa inyo. Pagpapaliwanag ni Pedro. Ang mga tao ay laging dumadanas ng kaharian at kayo ay hindi nagsisisi. Subukan ninyong lumaban sa amin at malalaman ninyo ang kapangyarihan ng aming kaharian. Nagkaroon ng matinding laban sa pagitan ng mga estudyante at ng mga nilalang ng kagubatan. Sa kabila ng kanilang takot, nagpasya ang grupo na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga nilalang na ito. Lumaban tayo, mga kaibigan. Hindi tayo magpapatalo sa mga to. Pag-uutos ni Maria sa kanyang mga kasama. Tama yan, Maria. Hindi tayo susuko hanggang sa makamit natin ang ating layunin. Suportang tugon naman ni Pedro kay Maria. Sa pamamagitan ng kanilang lakas ng loob at determinasyon, unti-unti nilang napigilan ang mga nilalang at nagtagumpay sila sa kanilang laban. Matapos ang kanilang matinding labanan, nagsimulang maglahad ng mga kasagutan ang mga nilalang sa grupo. Ipinakita nila ang tunay na dahilan sa pagkawala ng mga estudyante at ang lihim na kalakasan ng kagubatan.
Kami ay mga tagapagbantay ng kagubatan. Ang mga nawawalang estudyante ay hindi napunta sa aming kaharian ng kusa. Sila ay dinala rito ng isang masamang puwersa na humaharing sa kagubatan. Sino naman ang gumagawa nito? Ano ang hangarin nila? Tanong ni Lucy. Ang mga ito ay nilikha ng isang makapangyarihang albularyo na may masamang hangarin sa kagubatan. Kailangan ninyong pigilan siya bago pahuli ang lahat. Nang marinig ng grupo ang katotohanan, nagpasya silang magtulungan upang labanan ang masamang albularyo at iligtas ang mga nawawalang estudyante. Sa kanilang pagtahak sa kabundukan, natuklasan ng grupo ang lihim na himpilan ng masamang albularyo. Handa silang harapin ang anumang panganib upang maibalik ang mga nawawalang estudyante at mapanatili ang kapayapaan sa kagubatan. Hindi tayo dapat magpapatinag sa harap ng kasamaan. Tayo ay magtutulungan upang matalo ang masamang albularyo at iligtas ang ating mga kaibigan. Pagpapasyang tugon ni Pedro. Tama ka, Pedro. Hindi tayo papayag na matalo ang kabutihan. Kailangan nating magsama-sama at ipagtanggol ang ating bayan. Pagsang-ayon naman ni Maria. Dala ang kanilang tapang at determinasyon, nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay tungo sa himpilan ng masasamang albularyo. Handa na silang harapin ang anumang pagsubok na kanilang mararanasan. Sa pagdating sa kuta ng albularyo, nagkaroon ng malupit na labanan sa pagitan ng grupo at ng mga tauhan ng masamang albularyo. Sa kabila ng kanilang maraming panganib, hindi sila nagpatanig at nagpatuloy sila sa kanilang misyon na iligtas ang mga nawawalang estudyante. Mag-ingat tayo, mga kaibigan. Hindi natin alam kung ano ang maaaring naghihintay sa loob ng kuta. Utos ni Lucy. Tayo ay magtutulungan at ipagtanggol ang isa't isa. Hindi tayo magpapatalo sa mga masasamang hangarin ng albularyo. Pagpapahayag ni Pedro. Dala ang kanilang mga sandata at ang kanilang tapang. Pumasok ang grupo sa kuta ng albularyo. Handa na silang harapin ang anumang hamon at panganib na kanilang mararanasan. Sa gitna ng kuta ng albularyo, natagpuan nila ang mga nawawalang estudyante na nakakadena at naghihintay ng tulong. Agad nilang iniligtas ang mga ito at dinala palabas ng kuta. Salamat naman at ligtas na kayo, mga kaibigan. Hindi namin kayo pababayaan. Kagalakang tugon ni Maria. Ano ang nangyari sa masamang albularyo? Nasugatan ba siya? Tanong ng isang estudyante na kasama sa mga binihag. Hindi ko alam kung nasugatan siya. Ngunit kailangan nating siguraduhin hindi na siya makakasakit pa ng iba. Tayo ay dapat magtutulungan upang wakasan ang kanyang masamang gawain. Sagot naman ni Pedro. Dala ang kanilang kaligtasan at ang mga estudyante. Nagpasya ang grupo na bumalik sa kanilang bayan at ipaalam sa lahat ang kanilang tagumpay. Gayunpaman, hindi pa rin nila alam kung anong hamon ang kanilang haharapin sa hinaharap. Sa kanilang pagbabalik sa bayan, dala ang mga estudyante na kanilang iniligtas mula sa kuta ng albularyo. Binati sila ng buong barangay ng may kasiyahan at pagpapahalaga. Ngunit kahit na may kasiyahan sa tagumpay ng grupo, may bahid pa rin ng pangamba at pag-aalala sa hinaharap. Salamat sa inyong paglalakbay at pagliligtas sa mga kabataan natin. Ang inyong tapang at determinasyon ay tunay na nakakabilib. Pagpapasalamat ni Mayor Diaz. Kami ay nagpapasalamat sa tiwalang ibinigay ninyo sa amin. Ngunit, hindi pa tapos ang laban. Kailangan nating magtulungan upang tiyakin na ligtas ang ating bayan mula sa mga masasamang hangarin. Pagtatanghal naman ni Ginang Ramirez. Sa kabila ng tagumpay ng kanilang misyon, alam ng grupo na mayroon pa silang kailangang harapin upang matiyak ang kapayapaan at kaligtasan ng kanilang bayan. Dahil sa mga pangyayaring nagdaan, nagsimula ang bayan ng San Miguel sa paghahanda para sa anumang panganib na maaaring dumating. Nagkaroon ng mga seminar at pagsasanay sa mga residente tungkol sa paghahanda sa kalamidad at pangangalaga sa kalikasan.
Sa ganitong mga pagkakataon, kailangan nating magsama-sama at magtutulungan. Ang paghahanda ay mahalaga upang mapanatili nating ligtas ang ating mga pamilya at pamayanan. Pagbibigay gabay ni Mrs. Santos. Tama ka, Mrs. Santos. Hindi natin alam kung kailan darating ang susunod na panganib. Kaya't mahalaga na tayo ay handa at handa sa anumang mangyari. Pagpapahayag naman ni Mr. Cruz. Sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa at pagtutulungan, handa na ang bayan ng San Miguel na harapin ang anumang hamon na kanilang mararanasan sa hinaharap. Sa huli, ang bayan ng San Miguel ay nagtagumpay sa pagharap ng mga hamon at panganib na kanilang pinagdadaanan. Ang tapang, determinasyon at pagkakaisa ng bawat isa ay nagbigay daan sa tagumpay ng buong pamayanan. Gayunpaman, natuklasan ng buong mamamayan na ang masamang albularyo ay isang guro sa nasabing paaralan na nagngangalang Mr. Antonio. Tinanggal siya sa paaralan gawa ng galawan niyang napakabalasubas at hindi dapat matuklasan ng mga mag-aaral. Kahit nung una ay napagkamalan na si Ginang Ramirez ang salarin sa lahat ng mga nangyayari, naging kabaliktaran ang nangyari dahil yung anino na kinausap ni Ginang Ramirez ay isa sa tagabantay ng gubat na parehas silang may hangarin na iligtas ang mga kabataan sa kamay ng albularyo. Salamat sa bawat isa sa inyong sakripisyo at pagtitiwala, lalong-lalo na sa iyo, Ginang Ramirez, at sa inyong grupo, Pedro. Ang inyong dedikasyon sa kapwa at sa bayan ay talaga namang hindi makakalimutan. Pagpapasalamat ni Mayor Diaz. Wala yun, Mayor. Sa ating pagtatapos, tandaan natin na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa pagharap sa mga hamon, kundi sa pagtutulungan at pagkakaisa sa gitna ng anumang krisis. Nakangiting tugon ni Ginang Ramirez. Sa huli, ang bayan ng San Miguel ay nagdiriwang sa kanilang tagumpay at nagpapahayag ng pag-asa at pag-asa sa hinaharap. Dala ang mga aral na kanilang natutunan sa kanilang mga pagsubok. Handa silang harapin ang anumang hamon na darating sa kanilang buhay. Salamat. Sa malapit na ospital ng San Miguel, isang bagong doktor ang nagdulot ng pag-asa sa mga pasyente. Ngunit sa likod ng kanyang mabait na ngiti, may mga kakaibang pangyayari na nagaganap. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Dr. Reyes, ang bagong doktor dito sa ospital. Ako po ang inyong magiging tagapag-alaga upang tiyakin ang inyong kalusugan at kagalingan. Sa kabila ng kanyang magiliw na pagtanggap, may ilang tauhan sa ospital na may agam-agam sa kanya dahil sa misteryosong kilos at hindi pangkaraniwang karanasan. Parang may kakaiba sa bagong doktor natin, no? Hindi ko may paliwanag pero may kakaibang aura siya. Pagtatakang tanong ni Nurse Martinez. Oo nga, Nurse Martinez Nararamdaman ko rin yon. Kailangan natin maging maingat at bantayan ang bawat galaw ni Dr. Reyes. Nag-aalalang sagot naman ni Dr. Rodriguez. Sa kabila ng mga agam-agam, patuloy pa rin sa kanilang mga gawain ang mga kawani ng ospital. Ngunit may kakaibang tensyon na bumabalot sa paligid. Sa unang linggo ni Dr. Reyes sa ospital, biglang nagkaroon ng mga insidente na nagdulot ng pangamba sa mga pasyente at kawani. Mayroong mga ulat na may mga gamot at kagamitan na biglang nawawala sa mga supply room natin. Kailangan nating masusing imbestigahan ito. Pagtatapat na tugon ng security guard na si Hernandez. At hindi lang yun, may mga pasyente rin na biglang nagkakaroon ng hindi inaasahang komplikasyon matapos ang operasyon. Mukhang may hindi tama sa mga nangyayari. Nag-aalalang sagot naman ni Nurse Gomez. Ang mga kakaibang pangyayari na ito ay nagdulot ng tensyon sa buong ospital. Patuloy ang mga kawani sa kanilang mga gawain. Ngunit may malalim na agam-agam sa kanilang mga puso. Kahit na may mga kakaibang pangyayari, patuloy pa rin sa kanilang mga tungkulin ang mga kawani ng ospital. Ngunit sa bawat araw na lumilipas,
lumalalim ang agam-agam nila kay Dr. Reyes. Marahil ay dapat nating subukan na makipag-usap kay Dr. Reyes. Baka mayroon siyang mga paliwanag sa mga kakaibang pangyayari dito sa ospital. Tugon ni Nurse Martinez. Tama ka, Nurse Martinez. Hindi natin dapat baliwalain ang mga agam-agam natin. Mahalaga ang kaligtasan ng ating mga pasyente at ang integridad ng ating institusyon. Pagsasang-ayon naman ni Dr. Rodriguez. Sa kabila ng kanilang pag-aalala, nagpasya ang mga kawani na harapin si Dr. Reyes upang alamin ang katotohanan sa likod ng mga kakaibang pangyayari sa ospital. Matapos ang kanilang pagpupulong, nagdesisyon ang mga kawani na harapin na si Dr. Reyes upang alamin ang totoong nangyayari sa kanilang komunidad. Sa kanilang paghaharap, sinimulan kaagad ni Nurse Martinez ang pagtatanong. Dr. Reyes, meron lang kaming ilang mga katanungan tungkol sa mga pangyayari sa ospital na nais naming linawin. Oh, ano ba ang inyong mga katanungan, mga kawani? Tanong ni Dr. Reyes. May mga insidente po kasi na nangyayari sa ospital, tulad ng mga nawawalang gamot at kagamitan. Pati na rin ang mga hindi inaasahang komplikasyon sa mga operasyon. Mayroon po ba kayong kaugnayan dito? Direktang tanong ni Nurse Gomez. Naiintindihan ko naman ang inyong agam-agam. Ngunit nais kong linawin na wala akong kinalaman sa anumang kakaibang pangyayari dito sa ospital. Ako ay nandito upang maglingkod at mag-alaga sa mga pasyente. Pagpapaliwanag naman ni Dr. Reyes. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagkaroon ng mas mahinahon na pag-uunawa ang mga kawani sa sitwasyon. Ngunit may mga tanong pa rin na bumabalot sa kanilang mga isipan. Sa kabila ng kanilang pag-uusap kay Dr. Reyes, patuloy pa rin ang mga kakaibang pangyayari sa ospital. Ang mga nawawalang gamot at kagamitan, pati na rin ang mga hindi inaasahang komplikasyon sa mga operasyon ay patuloy nang nagdudulot ng pangamba sa mga kawani. Tilang may hindi tama sa mga pangyayari dito sa ospital. Kailangan nating masusing imbestigahan ang lahat upang matukoy ang tunay na salarin. Tugon ni Chief Hernandez. Oo nga, Chief Hernandez. Marahil ay mayroon tayong hindi pa natutukoy na elemento sa likod ng mga insidenteng ito. Pagtatakang sagot naman ni Dr. Rodriguez kay Chief Hernandez. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, patuloy pa rin ang misteryo sa likod ng mga kakaibang pangyayari sa ospital. Hanggang sa isang araw, mayroong magaganap na hindi inaasahang pagbabago na magbubukas ng kanilang mga mata sa katotohanan. Isang gabi, habang nagpapatrolya si Security Guard Hernandez sa mga pasilyo ng ospital, biglang napansin niya ang ilaw na tila nagmumula sa opisina ni Dr. Reyes kahit na madaling araw na. Bakit may ilaw pa sa opisina ni Dr. Reyes sa ganitong oras? Pagtatakang tanong sa sarili ng security guard na si Hernandez. Dahil sa kanyang pagkaintriga, nagdesisyon si Chief Hernandez na subukang tingnan ang loob ng opisina ni Dr. Reyes. Sa pagpasok niya sa opisina, nasaksihan niya ang isang nakakagulat na eksena. Si Dr. Reyes na may hawak na mga kakaibang bagay at tila nag-uusap sa isang malaking pentagram sa sahig. Ano ba to? Ano ang ginagawa ni Dr. Reyes? Nagtatakang tanong ni Chief Hernandez habang nagtatangka na magtago sa isang silid. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng kahit ano pa, biglang napansin siya ni Dr. Reyes. Anong ginagawa mo dito, Chief Hernandez? Kalmadong tanong ni Dr. Reyes. Hindi makapaniwala si Chief Hernandez sa kanyang nakita. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Ngunit napilitan siyang humarap kay Dr. Reyes at ipaliwanag ang kanyang pagkabahala. Doktor, nakita ko po kayong nag-aayos ng mga bagay sa loob ng opisina niyo. Anong klaseng gawain po ba yan? Nag-aalalang tanong ni Chief Hernandez. Wala kang dapat ikabahala, Chief. Ako ay nagtatrabaho lamang para sa ikabubuti ng ospital at ng mga pasyente nito. Pagtatanggol na sagot naman ni Dr. Reyes.
Subalit ang mga salita ni Dr. Reyes ay hindi masyadong nagpapaliwanag sa isipan ni Security Guard Hernandez. Paumanhin po, doktor Ngunit hindi ko pa rin mapaliwanag ang nakita ko kanina. Mayroon bang mas malalim na paliwanag dito? Pag-aalinlangang tanong ni Chief Hernandez. Ako? Wala akong kinalaman sa anumang kakaibang gawain dito sa ospital. Kailangan mo bang ipaalala sa akin na dapat mong igalang ang aking privacy? Sarkastikong sagot ni Dr. Reyes. Sa pagtatapos ng kanilang pinag-usapan, hindi pa rin natapos ang pag-aalinlangan ni Chief Hernandez sa kanyang nadiskubre tungkol kay Dr. Reyes. Patuloy pa rin ang pagtatanong sa kanyang isipan kung ano ang tunay na nangyayari sa likod ng mga kurtina ng ospital. Napansin ni Nurse Lopez ang pagkakabalisa sa mukha ni Chief Hernandez habang ito ay naglalakad sa pasilyo ng hospital. Sa kanyang pagmamasid, napagtanto niya na tila mayroong hindi magandang nangyari. Chief, mayroon ba problema? Mukha kang nababahala. Nag-aalalang tanong ni Nurse Lopez. Sa totoo lang, oo, Nurse Lopez. Nakakita ako ng kakaibang eksena sa opisina ni Dr. Reyes kanina. Pag-aalalang sagot naman ni Chief Hernandez. Ano nangyari? May kinalaman ba si Dr. Reyes? Nagtatakang tanong naman ni Nurse Lopez. Sa pakikipag-usap ni Chief Hernandez kay Nurse Lopez, muling bumalik ang kanyang pag-aalala at katanungan tungkol sa kakaibang gawain ni Dr. Reyes. Napag-usapan ni Nurse Lopez ang pag-aalala ni Chief Hernandez tungkol kay Dr. Reyes sa kanilang pag-uwiang pag-uusap kasama si Dr. Santos, isang residenteng doktor sa ospital. Dr. Santos, mayroon ka bang alam tungkol kay Dr. Reyes? May kakaibang eksena raw sa opisina niya kanina. Alam mo, Nurse Lopez, hindi ko naman alam kung ano ang sinasabi ni Chief Hernandez. Pero may mga usap-usapan na si Dr. Reyes ay medyo kakaiba ang mga pamamaraan sa kanyang profesional na gawain. Sagot naman ni Dr. Santos. Sa pag-aambag ni Dr. Santos sa usapan, lumalim pa ang pag-aalala ni Nurse Lopez at Chief Hernandez tungkol kay Dr. Reyes. Mayroon nga bang totoo sa mga espekulasyon tungkol sa kanya? Dahil sa patuloy na hinala, nagpasya si Nurse Lopez na simulan ang kanyang sariling investigasyon tungkol kay Dr. Reyes. Sa kanyang pagtatanong-tanong sa mga kasamahan sa trabaho, natuklasan niya na may ilang pasyente ang nagre-reklamo tungkol sa hindi pangkaraniwang karanasan sa kanilang mga operasyon sa pinangasiwaan ni Dr. Reyes. Narinig niyo ba ang mga kwento tungkol kay Dr. Reyes? Maraming pasyente ang nagre-reklamo tungkol sa kanilang mga karanasan sa kanyang pangangalaga. Pagtatanghal ni Nurse Lopez. Baka naman hindi totoo ang mga haka-hakang yan, Nurse Lopez. Marahil ay may mga komplikasyon lamang sa mga operasyon na kanyang pinangasiwaan. Pagtatanggol naman ni Dr. Santos. Ang pag-aaral ni Nurse Lopez sa mga reklamo ng mga pasyente at ang pagtatanong-tanong sa kanyang mga kasamahan ay nagdulot ng mas malalim na pagdududa sa kanyang isipan. Sa bawat araw na lumilipas, lumalakas pa ang alinlangan ni Nurse Lopez tungkol kay Dr. Reyes. Maraming insidente ang kanyang naobserbahan na nagpapalakas ng kanyang hinala. Halimbawa, may mga oras na nakikita niya si Dr. Reyes na nag-iisa sa mga pasilyo ng ospital ng madaling araw. At may mga pagkakataon din na tila may mga kakaibang tawag na naririnig mula sa kanyang opisina. Dr. Santos, may napansin akong kakaibang kilos kay Dr. Reyes. Minsan ko siyang nakitang mag-isa sa pasilyo ng ospital ng ganitong oras. At may mga pagkakataon din na tila may kakaibang mga tawag mula sa kanyang opisina. Pag-aalala ni Nurse Lopez. Siguro ay mayroon lang siyang mga personal na gawain na kailangang asikasuhin. Hindi naman natin dapat agad-agad na husgahan si Dr. Reyes batay lamang sa ating mga pag-aalala. Pagtatanggol na sagot naman ni Dr. Santos.
Ngunit sa kabila ng pangangatwiran ni Dr. Santos, hindi mapigil ni Nurse Lopez ang kanyang pakiramdam na alinlangan at pag-aalala. Sa kanyang patuloy na pag-iimbestiga, dumating si Nurse Lopez sa puntong hindi na niya mapigil ang kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan tungkol kay Dr. Reyes. Kasama si Dr. Santos, nagdesisyon silang maghanap ng mga patunay na maaaring magbigay liwanag sa misteryo na bumabalot sa kanilang trabaho. Dr. Santos, kailangan natin maghanap ng mga patunay na maaaring magbigay liwanag sa mga kakaibang pangyayari sa ospital. Hindi tayo dapat manatiling magdududa nang hindi natin sinusubukan na alamin ang totoo. Determinadong tugon ni Nurse Lopez. Tama ka, Nurse Lopez. Mahalaga ang pagtitiwala ng mga pasyente sa ating ospital. Kung mayroon mang mga bagay na hindi tama, kailangan nating itama ito para sa kapakanan ng lahat. Pagsusuporta naman ni Dr. Santos. Ang determinasyon ni Nurse Lopez at suporta ni Dr. Santos ay nagbigay daan sa kanilang pagsisimula ng mas malalim na paglalakbay patungo sa pagtuklas ng katotohanan. Subalit, hindi nila alam kung anong mga panganib ang naghihintay sa kanilang paghahangad ng katarungan. Sa kanilang pagsusuri sa mga medikal na tala at record, natuklasan ni Nurse Lopez at Dr. Santos ang mga hindi pangkaraniwang pattern sa mga operasyon na isinagawa ni Dr. Reyes. May mga indikasyon ng hindi kapanipaniwala na pagaling sa ilang pasyente, habang mayroon namang mga kaso ng hindi maipaliwanag na komplikasyon. Dr. Santos, tignan mo ito. May mga hindi pangkaraniwang pattern sa mga record ng mga pasyente na pinangasiwaan ni Dr. Reyes. Mukhang mayroong mga hindi tama sa kanyang mga pamamaraan. Pagtatanghal ni Nurse Lopez. Oo nga no, totoo nga ito, Nurse Lopez. Ang mga nakita nating mga patunay ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na problema. Kailangan nating magpatuloy sa ating paghahanap ng katotohanan. Pagtatangi naman ni Dr. Santos. Sa kanilang unang tuklas sa mga medical na record, nagpasya sina Nurse Lopez at Dr. Santos na ituloy ang kanilang investigasyon upang malaman ang buong katotohanan at kung ano ang maaaring maging epekto nito sa kanilang ospital at pasyente. Habang patuloy ang kanilang investigasyon, mas nagiging maingat si Nurse Lopez sa kanyang kilos at pag-uugali sa loob ng ospital. Dahil sa kanyang pag-aalala na baka mapansin siya ni Dr. Reyes, sinubukan niyang manatiling hindi katiwa-tiwala sa paligid at hindi masyadong nagpapadama ng kanyang pagkabahala sa ibang kasamahan. Dr. Santos, kailangan nating maging maingat sa ating mga galaw. Hindi natin alam kung sino ang maaaring nakikinig sa atin o sumusubaybay sa ating investigasyon. Pagpapaalala ni Nurse Lopez kay Dr. Santos. Tama ka, Nurse Lopez. Ang ating pag-iingat at pagtsatsaga ay mahalaga upang hindi mapahamak ang ating sarili at ang ating misyon na hanapin ang katotohanan. Sagot naman ni Dr. Santos. Sa gitna ng kanilang pag-iingat at determinasyon, patuloy na naghahanap sina Nurse Lopez at Dr. Santos ng mga patunay upang mapalakas ang kanilang kaso laban kay Dr. Reyes at nang malaman ang buong katotohanan sa likod ng mga kakaibang pangyayari sa ospital. Sa patuloy na pagsisiyasat, natuklasan ni Nurse Lopez at Dr. Santos ang isang nakabibinging katotohanan na nagpapaliwanag sa lahat ng kakaibang pangyayari sa ospital. Sa pamamagitan ng mga dokumento at ebidensya na kanilang nakuha, natuklasan nila na ang bawat pasyente na namamatay o nagkakaroon ng komplikasyon ay may bahagi ng kanilang katawan na nawawala nang hindi maipaliwanag. Napagtanto nila na ang doktor na si Dr. Reyes ang nasa likod ng mapanlinlang na gawain na ito. Napag-alaman din nila na may lahing kanibalismo at aswang si Dr. Reyes. Ang mga laman loob ng mga pasyente na kanyang kinukuha ng paunti-unti ay kanyang ibinibigay sa mga kasamahan niya sa bahay na puro mga karne ng tao lang ang kinakain at kailangang hilaw ito. Dr. Santos, napakabigat ng kahandaan ng ating mga pasyente bago sila biglang pumanaw. Ganun pala ang ginawa ng hayop na doktor na yan sa kanila.
Ito ay labis na nakakabahala, Nurse Lopez. Kailangan nating malaman kung paano natin ito matitigil. Sa patuloy nilang pagsusuri, nagsimula ng kumalat ang takot sa loob ng ospital dahil sa kahindik-hindik na katotohanang kanilang natuklasan. Nang mabunyag sa publiko ang kahindik-hindik na gawain ni Dr. Reyes sa loob ng ospital, nagsimula ang matinding laban para sa katarungan. Kasama si Nurse Lopez, nagtulong-tulong ang mga kawani ng ospital at otoridad upang matigil ang mga kahindik-hindik na gawain ng doktor at mabigyan ng kakukulang parusa. Hindi tayo dapat magpatalo sa anumang uri ng kasamaan sa ating gitna. Kailangan nating ipagpatuloy ang laban para sa katarungan at siguruhing mapanagot si Dr. Reyes sa kanyang mga kasalanan. Tama ka, Nurse Lopez. Ang ating pagkakaisa at determinasyon ay ang ating pinakamalakas na sandata sa laban na ito. Hindi natin hahayaang manatili ang karumaldumal na gawain sa ating hospital. Sa kanilang sama-samang pagkilos at determinasyon, nakamit ni Nurse Lopez at Dr. Santos ang tagumpay sa kanilang laban para sa katarungan. Napataboy nila si Dr. Reyes gamit ang mga taong eksperto sa pagtataboy ng mga elemento na tulad nito. Ilang araw lang din ang nakalipas ay unti-unting bumagsak ang katawan ni Dr. Reyes hanggang sa mawalan ito ng buhay. Sa wakas, nagbalik ang tiwala at kapayapaan sa kanilang ospital. At patuloy silang naglingkod sa kanilang mga pasyente ng may dangal at integridad. Matapos ang matinding laban para sa katarungan, unti-unti nang bumalik ang kapayapaan sa loob ng ospital. Ang pagsisiyasat at pagtigil sa kahindik-hindik na gawain ni Dr. Reyes ay nagbigay daan sa malinis at maayos na pamamalakad ng institusyon na nagdulot ng bagong pag-asa para sa mga kawani at pasyente. Salamat. Sa isang maliit na baryo sa bundok ng San Roque, nagbabakasakali si Mario na makahanap ng mauupahan kahit sa isang maliit lamang na kwarto. Hindi naman siya masyadong magtatagal doon dahil may kontrata lang naman siya na 1 taon sa baryo na yon para sa isang proyekto. Siya ang pinadala ng kanyang superior sa lugar dahil isa siya sa pinakamagaling na empleyado ng kanyang kumpanya. Isang engineer si Mario na mahigit 3 taon nang nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya sa siyudad ng Manila. Habang bumababa si Mario galing sa motor na kanyang sinasakyan, sinimulan na niyang maghanap ng kanyang mauupahan. Kuya, may alam po ba kayong mauupahan sa lugar na to? Kahit maliliit na kwarto lang po, ako lang naman mag-isa. Tanong ni Mario sa driver ng motorsiklong kanyang sinasakyan. Sir, di po kasi ako taga dito, sir. Pero alam ko may mga bahay naman doon sa bandang San Roque. Mga 3 minutong lakad lang yun, sir, galing dito. Gusto mo, sir, ihatid na kita doon? Sagot naman ni Manong driver. Ay, wag na kuya. Salamat po. Maglalakad na lang po ako. Exercise na lang din po. Maraming salamat ha. Ay naku, wala po yun, sir. Basta sir, mag-ingat lang po kayo sa lugar na yan, sir, ha. May mga sabi-sabi lang po kasi na may umaaligid na hindi matukoy na hayop sa lugar na yan. Hindi naman kumpirmado pero mas mabuti nang magramdam, sir. Dayo ka pa man din. Pagpapaalala ni Manong driver kay Mario. Ay, oo naman po kuya. Sanay na ako dyan sa baryo namin sa Manila kuya. Ang dami kasing lasing dun na halos kada araw na lang may pinapatay na parang hayop. Determinadong sagot naman ni Mario. Ay nako, hindi naman kasi yan ang ibig sabihin ko, sir. May mga sabi-sabi kasi na may umaaligid na aswang sa baryo na yan. Kaya dapat ka pong mag-ingat lalong-lalo na dayo ka. Pagpapaalalang sagot naman ni Manong driver. Ano? May ganun ba? Aswang? Sa panahon ngayon kuya halos makabago na. May mga kwento pa rin pala na ganyan? Nako, huwag kang mag-alala kuya. Kung meron mang ganyan, may naririnig naman akong mga kwento ni Inko Makoy na kung may aswang daw, huwag ka daw magpadala sa takot dahil mas lalo ka nilang pupuntiryahin pag takot ka. Pakinggan mo yun kuya, si Inko Makoy. Magaganda din mga storya nun. Hindi ka talaga magsisisi. Ganadong sagot naman ni Mario.
Ikaw mahala sir. Basta binabalaan lang kita sir ha. Iba kasi pag nasa harap mo na sir eh. Sagot naman ni Manong driver. Kung ganun, salamat kuya ha. Sige sir, mag-ingat ka ha. Sinimulan ng maglakad ni Mario patungo sa baryo ng San Roque upang maghanap ng matutuluyan. Sa kanyang paglalakad, hindi niya maitatanggi na mabigat talaga ang pakiramdam niya nung papunta pa lamang siya sa baryong sinasabi. Medyo makulimlim na ang langit at medyo maginaw din sa bandang yun dahil sa preskong hangin at ang dami pang mga punong nakapalibot. Grabe naman yung lugar na to. Ang tataas ng mga halaman. Siguro pag may mga pinapatay dito tapos dito itatapon, hindi na talaga makikita. Tugon ni Mario sa sarili na bigla na lang din pumasok sa kanyang isip. Nang malapit na si Mario sa kanyang destinasyon, ini-enjoy niya ang kanyang sarili habang nakatingin sa mga natural na yaman ng mundo hanggang sa... Saan ba ang punta mo, Totoy? Ay Diyos ko po! Naku po! Sino po kayo? Gulat na tugon ni Mario nang tapikin siya sa balikat ni Mang Tinong na nasa likod na pala niya na hindi man lang niya namamalayan habang naglalakad siya. Bakit ba gulat na gulat ka, ha? Ay naku, pasensya na po. Mario nga po pala pangalan ko. Sino po pala kayo? Mario, parang ngayon lang kita nakita dito ah. Ako nga pala si Tinong. Saan ba punta mo? Ay, magandang hapon sa iyo, Mang Tinong. Pasensya na po talaga, nagulat talaga ako ng husto eh. Sa totoo lang po, hindi po ako taga rito. Pinadala lang po ako ng superior ko para sa isang proyekto sa lugar malapit dito po. Isa po akong inhinyero pala. Ganun ba? Ano namang sadya mo dito sa baryo, Mario? Naghahanap po kasi ako ng matutuluyan. Bale, 1 taon po ako dito at balak ko po sanang maghanap ng mauupahan dyan sa may unahan po. Yan po kasi yung na-suggest ng driver po na sinasakyan ko. Sa may San Roque ba ka mo? Opo, yun po. San Roque po. May mga bahay po kasi daw dyan na pwede kong mauupahan at matutuluyan kahit sa mga panahong nandito po ako. Ay nako bata, hindi ka nagkakamali sa baryong pinupuntahan mo. Tamang-tama, kami lang dalawa ng anak ko sa bahay namin. Wala na kasi yung asawa ko. Matagal na panahon na. Kung gusto mo, doon ka muna tumuloy sa amin. Yan kung okay lang din sa'yo ha. Talaga po? Sige po. Magbabayad po ako kahit magkano po. Tingnan mo nga naman ang swerte ko. Hindi na ako pinahirapan. Tara na po ba? Ay nako, hindi mo kailangan magbayad Mario. Ako naman ang may-ari ng bahay na yon. Wala kang dapat ikabahala dahil may mga tanim naman akong mga gulay sa munting farm ko sa likod ng bahay. Tara, sumunod ka sa akin. Walang mapaglalagyan si Mario ng kanyang saya sa inaalok ni Mang Tinong sa kanya. Tila kasi napakabilis ng pangyayari at ang kanyang pinoproblema kanina ay bigla na lang nasolusyonan sa isang idlip lang. Habang naglalakad sila patungo sa nasabing tirahan ng matanda, hindi maintindihan ni Mario ang kanyang nararamdaman. Tila ba may kaba na pumapasok sa kanyang dibdib na hindi niya maintindihan. Parang ang bilis naman ata ng pangyayari. Masyado ba akong nagtiwala agad? Bakit pa bigla na lang akong kinabahan? Tanong ni Mario sa sarili habang binubulong lamang ito. Mario, bakit parang ang lalim ng iniisip mo? May problema ba? Ay, wala po, wala. Naninibago lang po ako sa lugar po. Ang babait po siguro ng mga tao dito, no? Bakit mo naman nasabi yan? Tulad nyo po, kahit hindi nyo po ako kilala, hindi kayo nagdadalawang isip na tulungan ako. Nako, wala yan. Nang makarating na sila sa nasabing bahay, tinawag ni Mang Tinong ang kanyang anak na si Tina para ipaghanda sila ng kape. Tina, anak, saan ka? Nasa likod bahay po ako, Tay. Kinukuha ko lang ang mga damit na sinampay. Halika muna din May bisita tayo. Magtimpla ka na din ng kape para makapagkape tong bisita natin. Itimpla mo na din ako anak ha.
Sige po tay, saglit lang po. Habang naghihintay sila kay Tina upang makapagkape, tumitingin-tingin si Mario sa paligid ng bahay ni Mang Tinong. Napaka-weirdo kasi ng bahay nito at tila hindi siya mapakali sa mga gamit na nandito. Hindi kasi normal ang mga gamit na nakikita niya sa paligid at ito yung mga gamit na hindi tipikal na makikita sa mga normal na tirahan. Ilang sandali lang ay dumating si Tina. Tay, ito na po yung kape niyo ho. Ay salamat anak. Nga pala, ito pala si Mario. Dito mo na siya maglalagay sa atin nak. May proyekto kasi daw silang gagawin malapit dito. Isa siyang katipunero anak. Ininyero po, Mang Tinong. Hindi po katipunero. Ginawa mo akong sinaunang tao, tay ah. Si tatay talaga. Sinumpong na naman ang katandaan. Ay hello po sa iyo Mario. Ako nga pala si Tina. Ay nako, pasensya na Mario. Itong utak ko minsan di gumagana kasi. Hindi nakasagot si Mario kay Mang Tinong dahil nakatulala itong nakatingin kay Tina. Nabighani si Mario sa ganda ng dalaga na tila masasabi niyang napaka-unique ng mukha nito. Walang katulad ika nga ng kanyang isipan. Hoy Mario, bakit ka nakatulala? Para kang nakakita ng multo ah. Ay, po, bakit po? Naku, pasensya na po. May iniisip lang po ako. Nga pala ho, saan nga po pala ako hihiga? Bala ko kasing ilagay muna tong mga gamit ko po. Nagdadalawang isip na sumagot si Mang Tinong sa tanong na yon ni Mario. Napakaliit kasi ng bahay nito at iisa lamang ang kwarto na tinutulugan niya at ng anak nito. Mario, ano kasi, iisa lang kasi ang kwarto dito at hindi naman tayo kasya sa kwarto namin dahil maliit nga lang ito. Okay lang ba sa'yo na dito ka lang sa sala matutulog? Ay, naku po, wala pong problema yun. Kahit labag sa kalooban ni Mario, hindi niya pinakita ito sa mag-ama. Nasa isip niya kasi na nakitira lamang siya at sino ba naman siya para magreklamo. Kahit medyo nag-aalangan talaga siya sa bahay na yon, hindi na lang niya tinanggihan ang alok ni Mang Tinong. Sinabuyan muna siya ni Mang Tinong na magpahinga na lang muna dahil galing pa ito sa biyahe at alam nito na malayo-layo pa ang pinanggalingan nito. Hindi pa rin mawala sa isip ni Mario ang kagandahan ng babaeng si Tina at hindi rin ito maitanggi na talaga namang nakakabighani yung katawan at pagmumukha ng babae. Hindi na malaya ni Mario na makatulog siya sa kanyang pag-iisip ng mga bagay-bagay. Gabi na nang magising ito. Napansin ni Mario na ang nagbibigay lamang ng liwanag sa bahay na iyon ay ang isang gasera na nasa mesa sa kusina. Grabe, ang dilim naman. Wala bang kuryente dito? Tsaka napansin ko din kanina, akala ko ba may mga bahay dito? Bakit parang itong bahay lang to ang nakatayo dito sa bandang to? Ang layo ng mga kapitbahay. Makatulog na nga lang ulit nang mabisita ko ang site bukas. Natulog na lang si Mario nang matiwasay ng gabing yon. Nakaschedule kasi siya na pupunta sa site ng kanyang pinagtatrabuhuan kinabukasan. 7:00 na nang magising si Mario ng umaga. Nagtataka siya dahil walang tao sa bahay. San kaya si Mang Tinong at Tina? Ang aga pa naman tapos wala na sila dito. Saan naman sila pupunta ng ganito kaaga? Makapag-ayos na nga't pupunta pa ako sa site. Nang matapos ng makapag-ayos si Mario sa sarili at papalabas na ito ng bahay, biglang may lalaking binatilyong napadaan sa harap ng bahay at nagdadala ng mga kahoy na panggatong. Biglang napahinto ang lalaki at nilagay ang mga kukumpulang kahoy sa lupa galing sa balikat nito. Uy, magandang umaga pre. Kaano-ano ka po ng mga nakatira sa bahay na to? Tanong ng binatilyong nagngangalang Ambo. Uy, magandang umaga rin pre. Nakikitira lang po ako dito. Sino ba kayo? Kakilala niyo ba sina Mang Tinong at Tina? Nakangiting sagot naman ni Mario. Ako nga pala si Ambo. Ikaw, ano bang pangalan mo pre? Ay, ako nga po pala si Mario. Ikinagagalak ko pong makilala kayo. Actually po, nakikitira lang po ako dito.
May proyekto kasi akong kailangan gawin sa lugar sa may bandang unahan. Dun sa may highway ata yun. Ganun ba? Sige, dito muna ako. Mag-ingat ka po palagi, Mario. Tandaan mo yan. Labis na ipinagtataka ni Mario ang sinabi ng binata sa kanya. Medyo naguguluhan ang kanyang isip sa mga ibinigkas nito. Saan naman kaya ako mag-iingat? Di bale na nga. Naglakad na si Mario patungo sa site. Pinaran niya ang motorsiklo nang makarating sa tambayan nito. Nang makasakay na siya, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nasakyan niya ay ang lalaking nasakyan din niya kahapon. Uy, ikaw pala. Halika. Saan ba punta mo? Ay, kuya, sa may unahan lang po sa highway. Teka, ikaw yung sinakyan ko kahapon ah. Nako, salamat kuya ah. May tinutuluyan na po ako ngayon. Ay, mabuti naman kung ganun. Buti may nakita kang mauupahan na. Sa totoo lang hindi naman talaga siya upa kuya eh. Pinapatira kasi ako ni Mang Tinong sa kanilang bahay. Napakabait nga eh at napakaswerte ko naman. Tinong? Teka, yan ba yung nag-iisang kubo sa kalagitnaan ng maraming kamaisan? Opo, tama po kayo. Ang ganda nga eh. Napaka-presko ng hangin. Sobrang nabighani talaga ako sa lugar at maraming salamat din sa iyo kuya. Hindi na umimik ang driver pagkatapos magsalita ni Mario. Tila ba namumutla ito at hanggang sa nakaabot na sila sa kanilang destinasyon, hindi pa rin ito umiimik. May problema ba kuya? Parang namumutla po kayo at kanina ko pa din kayong napapansin na hindi umiimik. Wala naman. Inaantok lang ako. Hindi kasi ako nakapagkape. Ay nako, eto kuya bayad ko. At eto naman pangkape mo. Huwag mo na akong suklian kuya, sa'yo na yan. Nang matapos magpasalamat ng driver, pinaandar na nito ang kanyang motor at pinatakbo na din ito habang nakasunod naman ng tingin si Mario. Ngunit nagulat na lang din siya nang biglang nag-U-turn ang driver at bumalik sa kanyang kinaroroonan. Oh, kuya, bakit po? May naiwan po ba kayo? Diyan na po yung sukli po, huwag po kayong mag-alala. Hindi naman. Nais ko lang pong sabihin na mag-ingat po kayo palagi. Wala nang madaming sinasabi ang driver nang matapos itong bigkasin ang nais nitong sabihin sa binata. Nagtataka naman si Mario sa kinikilos ng driver. Ano ba naman itong mga tao dito? Nasobraan ata sa bait? Halos kada kilos may habili na dapat ako mag-ingat? Bakit kaya? Masayang natapos ang araw ni Mario sa kanyang trabaho. Natutuwa siya sa mga performance ng mga tao na pinadala ng kanyang bisor para sa araw na yon. Nang lumabas na siya sa site, may nasilayan siyang isang babae na nagdadala ng sako habang naglalakad sa highway. Teka, parang si Tina yun ah. Apakalaki naman ang dala-dala niyang sako. Tsaka kinaya niya yan ah. Sa tingin ko sobrang bigat niyan pero walang-wala lang sa kanya. Lapitan ko nga't matulungan na, total pauwi na rin naman ako eh. Nilapitan nga ni Mario ang babae at inalok ito ng tulong. Ngunit hindi niya maintindihan na parang aligagana ito at nabigla sa kanyang paglapit. Uy, Mario, ikaw pala. Salamat pero kaya ko na to. Huwag kang mag-alala. Hindi, okay lang. Parang ang bigat kasi niyan eh. Huwag na kasi. Kaya ko na to. Huwag mo na akong aalahanin. Kaya ko to. Nabigla si Mario nang tinaasan siya ng boses ni Tina. Napansin din niya na nangangamoy ang sako sa loob nito. Talagang hindi matanggap na kanyang ilong ang amoy kahit nasa malayo na ito. Ano yun? Ba't parang kakaiba ang amoy? Ay, baka may patay lang na aso sa gilid. Habang naglalakad si Mario pauwi ng bahay at papasok na sana ito, ngunit narinig niyang nag-uusap ang mag-ama. Ano ka ba? Hindi ka na pa nag-iingat eh. Alam mo namang highway yun eh, dun ka pa dumaan. Ang dami-dami pwede mong daanan sa mga sulok ng kakahuyan, dun ka pa talaga dumaan ha? Pag nakita ang laman ng sako, ano nang gagawin natin? Pasensya na talaga, Tay.
Hindi ko naman inakalang nandyan lang ang pinagtatrabahoan ni Mario eh. Nagtataka si Mario habang nakikinig siya sa labas ng pintuan ng bahay. Hindi talaga masingkin sa kanyang utak kung ano ang mga naririnig niya. Nang binuksan na niya ang pinto at papasok na ito, nakita niyang gulat na gulat ang mag-ama nang makita siya. Mario? Kanina ka pa ba dyan? Ikaw pala Mario. Kanina ka pa ba? Hindi po. Kakarating ko lang po. Bakit po parang gulat na gulat kayo? May nagawa po ba akong mali? Wala naman Mario. Baka nagugutom ka na. May niluluto si Tina dyan sa kusina na sinabawang karne. Kumain ka muna. Ay, nako, tamang-tama po. Hindi na ako kumain sa site eh. Kayo po, sabay na lang po tayo. Sige na Mario, kumain ka na. Tapos na kaming kumain ni Tina. Alam mo naman sa probinsya maaga pa lang kumakain na kami ng hapunan. Sige po, lagay ko lang tong mga gamit ko at kakain na po ako. Sigurado po kayo ha? Habang kumakain si Mario, sarap na sarap siya sa kinain dahil sobrang kakaiba ang sarap ng karne. Sobrang lambot nito at ngayon lang siya nakakain ng ganitong kasarap na pagkain. Lumipas ang ilang araw. Araw ng linggo yun at day off ni Mario at gabi na siyang nagising nang may mapansin siya na kumakaluskos sa kusina. Parang may nagtatadtad ng karne sa may bandang doon. Hindi na siya mapakali at pinuntahan niya ito. Nang nasa pintuan pa lang siya ng kusina, nakita niya ang mag-ama na nagtutulungan sa paghiwa ng parang karne na galing sa sako na pamilyar sa kanya. Teka lang, parang yan yung sako na dinala ni Tina nung nakita ko siya sa highway ah. Sinilip niyang maigi ang sako kung saan siya naroon at napansin niyang namumutla na ang karneng nasa loob nito. Si Tina ang tagakuha ng nasa loob ng sako habang ang kanyang ama naman ang nagtatadtad nito. Nakamasid lang talaga si Mario sa may bandang yon hanggang sa paubos na ang karneng nasa loob ng sako. Sa kahuli-hulihang kuha ni Tina sa kung anong nasa loob ng sako, paghatak nito, bigla na lang may gumulong na papunta sa kanyang kinaroroonan. Sa sobrang dilim ng paligid, sinilip niya sa maliit na siwang ng pinto ang kung ano ang gumulong papunta sa kanya. At nang makita niya ito, nakita niyang ito ay isang ulo ng babae. Bigla na lang siyang natumba at ito ay naglikha ng ingay. May tao ba dyan? Tina, tingnan mo nga baka may tao sa labas o aso ba yan? Tinungo ni Tina ang lugar kung saan narinig ang tunog ngunit wala namang tao dito habang si Mario naman ay agad tumakbo sa kanyang higaan at nagtutulog-tulugan ito. Tay, wala namang tao. Tulog naman din po si Mario. Nako, siguraduhin mo Tina. Habang binibigkas yun ni Mang Tinong, si Mario naman ay hindi na mapakali at naaalala na niya lahat ng mga pagpapaalala ng mga taong kanyang nasalamuha. Kailangan bukas na bukas pagkagising nila. Wala na ako dito. Tugon ni Mario sa sarili habang nagtutulog-tulugan pa din ito sa mga sandaling yon. Nag-isip agad ng plano si Mario habang hinihintay ang pagtulog ng mag-ama. Kailangan niyang tumakas nang hindi malalaman ng mga ito. Dumating ang 3:00 ng madaling araw. Handa na si Mario na tumakas ng mga sandaling iyon. Paglabas niya ng bahay, narinig niyang may mga kaluskos sa bandang kwarto ng mag-ama. Tumakbo siya ng mabilis nang pagdating niya sa may kamaisan. Nandoon si Mang Tinong at talaga namang walang kalalagyan ang kanyang takot ng mga sandaling iyon. Mario, ba't parang takot at nagbabadali ka ata? Saan ba punta mo? Bakit dala mo mga gamit mo? Hindi na nakasagot si Mario at nang babalik sana siya sa kanyang dinadaanan para makahanap ng ibang daanan papuntang garahian ng mga motorsiklo. Paglingon niya ay bigla na lang nandun si Tina at hinampas na lang siya bigla ng dala nitong 2x2. Nagising na lang si Mario na nakatali at hubot-hubad sa kusina ng mag-ama. Ginapos ang kanyang paa at kamay at nakita ng kanyang dalawang mata
ang mag-ama na tila ba hindi na maiitsura ang mga mukha nito. Anong klaseng nilalang kayo? Anong nangyayari sa mga mukha nyo? Tina, ikaw ba yan? Kung gaano ka kaganda nang makita kita, ganyan ka nakapangit ngayon? Gusto pa naman kita. Hindi mo ako madadala sa mga pambobola mong yan. Alam mo bang matagal na kaming hindi nakakain ng karne ng tao? Kaya bilib na bilib ako sa tatay ko eh. Kahit matanda na, nakapag-alok pa rin ng mga taong katulad mong dayo na patutuluyin dito sa bahay. Salamat tay ha. Nako, wala yun anak. Ang importante ngayon ay masarap na naman ang ulam natin sa buong buwan na ito. Tignan mo ang laking bulas ng taong to. Sa lugar naman kung saan hinampas ni Tina ng kahoy si Mario, nakita ni Ambo ang isang cellphone na pagkabukas niya nito ay nakita niya ang wallpaper na mukha ni Mario. Nako, bakit nandito to? Sabi ko na nga ba bibiktimahin na naman si Mario ng mag-amang aswang na yun. Hindi na ako papayag pa na may mabibiktima na naman ulit dito sa baryong to. Tumakbo si Ambo at pinuntahan niya ang mga kapitbahay na manunugis para puksain ang mga aswang na yun at tulungan si Mario. Nang dumating na sila sa labas ng bahay, nagwika si Ambo ng pasigaw. Mga aswang, pakawalan nyo si Mario. Kami ang harapin nyo. Duwag ba kayo? Puro dayo lang binibiktiman nyo Lumabas kayo at tayo ang magtutuos. Ipakita nyo sa amin ang tapang nyo. Bigla namang narinig ito ng mag-ama at hindi na ito mapakali. Tay, ano nang gagawin natin? Ang dami nila sa labas. Bantayan mo ang bihag anak. Ako ang haharap sa kanila. Mag-ingat po kayo tay. Lumabas si Mang Tinong at siya ang umaharap sa grupo nila Ambo. Sa labanan, nalagasan din ng ilang tao ang grupo nila Ambo, ngunit sa kabilang banda naman, nagawang makatakas ni Mario ng dahan-dahan at hindi ito napansin ni Tina ang pagkakalas ng kanyang pagkagapos. Nakita niya ang isang itak sa gilid na ginamit ni Mang Tinong kanina at nagbigkas. Ang ganda mo sana, Tina. Pero talaga namang nabigo na naman ako sa pag-ibig. Kakaiwan lang ng girlfriend ko sa akin dahil sumama siya sa iba, tapos ngayon sana na nakatagpo na ako ng isang diwatang katulad mo. Demonyo din pala ang iyong pagkatao. Pasensya na pero kailangan kong gawin to. Nang humarap na si Tina galing sa pagkasilip sa labas dahil sa pag-aalala sa kanyang tatay, biglang inangat ni Mario ang itak at iwinasiwas ito papunta sa lieg ng dalaga na nag-aanyong aswang na ngayon. Putol ang lieg ng dalaga at nagpagulong-gulong ito sa sahig nila. Tumalsik pa sa kanyang mukha ang dugo nito. Lumabas si Mario matapos magbihis para tulungan ang mga manunugis na puksain ang huling aswang. At nang lumabas siya, nakita niya si Ambo na bitbit ang ulo ng aswang na si Mang Tinong. Tsak kung magkakaroon na ng kapayapaan ang baryong ito, Mario. Eto nga pala ang cellphone mo, nakita ko sa may daanan kanina. Salamat dyan at yan ang dahilan kung bakit ko natawag ang mga samahan na ito. Maraming salamat sa iyo, Ambo. Sana pala pinagana ko ang utak ko nang sinabihan mo akong mag-ingat ako. Maraming salamat sa inyo at niligtas niyo ang buhay ko. Wala yun pre. Itigil mo na ang drama dyan. Tara na't sunugin na natin ang mga demonyong to. Pumunta sila sa likod bahay at gumawa ng bulubunduking apoy at dun nila sinunog ang mga katawang nag-aanyong aswang ng mag-ama. Pagtapos ng gabing iyon, kinabukasan, tila nagpiestahan ang mga tao sa baryo dahil talaga namang nagpahanda ng sobrang daming pagkain si Mario. Dun na sa bahay nila Ambo tumuloy ang lalaki hanggang sa pagtapos ng kanyang proyekto sa sinasabing lungsod. Naging assistant niya din si Ambo at natulungan hanggang magkaroon ito ng magandang buhay at nagkaroon na din sila ng sariling opisina pagdating nila sa Maynila. Nais ko lang ipahayag sa kwentong to na hindi dapat tayo nagtitiwala kaagad sa mga taong hindi pa natin nakilatis. Siguraduhin may magagandang loob ang mga ito nang mapalayo tayo sa kapahamakan. Salamat.